DZRH. Magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw na po tayo ngayon ng Martes, May 21, 21 sa buwan ng Mayo 2024. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, inyo po muling makakasama sa 2 oras na balita at talakayan dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita, 51 degrees Celsius na heat index na itala sa Guian Eastern Samar. Unang bagyo ay inaasahang papasok sa bansa ngayong buwan. Pangulong Bongbong Marcos tiniyak ang kahandaan ng gobyerno sa epekto ng La Nina sa bansa. Zubiri tuluyan ang sinipa bilang Senate President. Cheese Escudero inihalal. Mga opisyal ng Duterte administration no-show sa pagdinig ng Kamara hinggil sa Gentleman's Agreement sa West Philippine Sea. Department of Health nagbabala sa pagtaas ng kaso ng dengue. Ngayon nagsimula na ang mga pag-uulan. Kontrobersyal na Bamban Tarlac Mayor Alice Guo itinanggi na sangkot siya sa pogo at espiya ng China. At isang rider na senior citizen patay matapos madaganan ng truck na may kargang bakal sa Cebu. Yan po ang ating headlines ngayong araw ng Martes sa 21 sa buwan ng Mayo 2024. Muli po, sa pangalan ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones, inyo po muna mga kasama live nationwide via satellite sa DZRH 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Ngayon din po sa 18 istasyon ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga detalye ihatid po sa inyo ngayon na ni Yuel Reyes. Una sa ating mga balita, nakaranas ang Guian Eastern Samar ng 51 degrees Celsius na heat index kahapon. Ayon sa DOST Pag-asa, naitala ang katulad na antas noong May 18, ngunit bumaba ito ng 1 degree Celsius noong May 19. Ang nasabing heat index ay mababa lang ng 1 degree Celsius sa extreme danger category at kulang ng 2 degrees Celsius na tumutugma sa all-time high na 53 degrees Celsius. Samantala nakapagtala naman ng 48 degrees Celsius na heat index ang Rojas City sa Capiz, kasunod ng Butuan City sa Agusan del Norte na 47 degrees Celsius. Umabot naman sa 46 degrees Celsius ang damang init sa Bacnota, La Union, Sangli Point sa Cavite, Virac, Catanduanes, Catarman, Northern Samar at Maasin sa Southern Leyte. 45 degrees Celsius naman sa Lawag City, Ilocos Norte, Pangasinan, Masbate, habang 44 degrees Celsius sa Cagayan, Isabela, Zambales, Batangas, Palawan, Camarines Norte, Iloilo, Zamboanga City at Zamboanga del Sur. Ang 43 degrees Celsius naman po ay naramdaman, ito pa rin pong binabanggit natin, ay pasok dun sa may kukonsidera na dangerous o mapanganib. Sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City, Science Garden sa Quezon City, sa Nueva Ecija, Subic Bay, Olongapo City, sa Palawan, Samar, Zamboanga del Norte at Cotabato City sa Maguindanao.
Ngayon din 42 degrees Celsius naman ang damang init sa Tuguegarao City sa Cagayan, Kasiguran sa Aurora, Albay, La Carlota sa Negros Occidental, gayon din po sa Bohol, sa Siquijor, Tacloban City sa Leyte, VSU Baybay, Leyte, Borongan Eastern Samar, Lagindingan Airport, Davao del Sur at Surigao City sa Surigao del Norte. Magandang umaga, Pilipinas! Sa kaugnay naman na balita, sa kalagayan pa rin ng panahon sa kabila ng nararanasan na mainit na panahon, isang bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan at maaari itong ma-develop sa Mindanao. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Veronica Torres, sa ngayon ay wala pa naman silang namamataan na low pressure area, ngunit hindi inaalis ang posibilidad na magkaroon ng LPA at ma-develop bilang unang bagyo at tatawagin sa pangalang Aghon. Sinabi ni Torres na posibleng ma-develop ang LPA sa southern o eastern part ng Mindanao at magpapaulan sa Batanes habang ang easterlies ang magkakaroon sa nalalabing bahagi ng bansa habang ang shear line ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon. Ang ating pong oras, alas 4:14. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Gising na ho, gising na, bango na sa mga mamamalengke. Atin ang alamin ang presyo ng mga pamilihan. Magkano na ba ang presyo ng manok dyan? May mga ulat tayo na tumaas, may mga bumaba rin sa ilang pamilihan. Diyan kaya sa pamilihang bayan ng Bagong Parañaque. Kamusta? RH27 Noche Cacas, good morning. Bayang buntag, Yoel, itong presyohan ngayon, nako, parang spaghetti, pataas, pababa. Katulad ng karne, Yoel, sa karne ng baboy. Yung pasin, dating 330 lang ito, ngayon 340 ang kilo. Tumaas din yung spare ribs nila, yung parte ng baboy, nasa 320 na ang kilo. Habang yung limpo, ganun pa rin ang presyo, nasa 380 ang kilo, pero mataas pa rin ito. Ang manok, tumaas din, nasa 210 na ang kilo ng manok, habang ang bangos, yung isda, tulad ng bangos, 240 ang kilo. Tumaas din yung tilapia, nasa 160 na ang kilo. Yung galonggong, tumaas din, 260 ang tulingan, nasa 200 pa rin ang kilo. Yung pusita, 480, habang ang hipon, ganoon din, nasa 480 ang kilo. Puntahan naman natin yung baka nga pala, yung laman, nasa 460 ang kilo. Pero may mga karne rin ng baka na depende sa klase, kasi meron ding 500 ang kilo dito sa pamilihang bayan ng Bagong Parañaque. Puntahan naman natin yung gulay, ang sibuyas pula, 90 pesos ang kilo, pero yung sibuyas na puti, nasa 80 pa rin ang kilo. Yung bawang, 145, kamatis, 50, patatas, 90, repolyo, 50, ang talong, 85, kalamansi, 110, carrots, 80, sayote, 60, ang siling labuyo, bumaba na, nasa 170 ang kilo. Yung okra, 140, ang luya, mataas pa rin, tumaas lalo yung luya, nasa 215 na ang kilo. Sa mga magkakape naman ngayong umaga, katulad ni Tatamon Samson ng Manila Bulletin na palaging nanonood sa atin, ang sugar, refined sugar Tatamon, nasa 90 ang kilo, habang yung white sugar at brown sugar pareho nasa 80 ang kilo. So yun ang presyo ng mga ilang pangunahing bilihin dito sa pamilyang bayan ng Bagong Parañaque ngayong Tuesday morning. Mula sa kanan sa Pilipinas, DCRH, ako si Natika Kasol. Tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Noche Cacas. Magandang umaga, Pilipinas!
17 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Gising na, bangon na Pilipinas! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na nakahanda na ang gobyerno sa nakaambang pagtama ng La Nina sa mga susunod na buwan. Sa panayam sa Tacloban City, sinabi ng Pangulo na ginagawa ng kanyang administrasyon ang lahat para paghandaan ang impact ng La Nina. Pangmatagalan anyang solusyon sa malakas na pag-ulan ang flood control, kaya inaayos na ito ng gobyerno ngayon. Sinabi ni Marcos na walang espesyal na dapat gawin dahil maaga namang naghahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng La Nina sa bansa. It's almost normal. So nakaready naman kami. But of course, on the long term, ang talagang solusyon dyan is yung flood control. Ayusin natin yung flood control, gagawin natin irrigation, mag-iipon tayo ng tubig para pagka naabutan na naman tayo ng tagtuyot, kagaya ngayon, ay meron tayong pagkukuha ng tubig. So, ang tinig ni Pangulong BBM. Samantala sa iba pang balita, nagbitiw sa pwesto bilang Senate President si Senator Juan Miguel Zubiri 2 araw bago ang sinadai adjournment ng Kongreso. Ayon kay Senator Migs, ginawa niya ang hakbang matapos makarating sa kanya ang impormasyon na 14 sa kanyang mga kapwa senador ay nag-uusap-usap para patalsikin sa kanya. Sinabi ni Zubiri na pansamantala muna siyang magbibitiw bilang o magiging independent member ng Senado matapos ang pagbibitiw sa pwesto. Samantala pumalit sa kanya bilang Senate President si Senator Cheese Escudero. Nangako naman si Escudero na walang papanigang kulay bilang leader ng Senado habang hinikayat din niya ang mga kapwa senador na magtatrabaho ng may iisang layunin. Kasama ni Senate President Cheese sa kanyang panunumpa sa pwesto bilang Senate President ang kanyang may bahay na ang aktres na si Heart Evangelista. Inamin naman ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri na masama ang kanyang loob sa nangyari matapos siyang iwan ng ilan sa kanyang mga kasamahan sa Senado. Giit ni Zubiri, ang planong pagpapatalsik sa kanya ay bunsod na rin ng hindi niya pagsunod sa instructions mula sa may kapangyarihan. Nakalulungkot anyang isipin na ginawa naman niyang lahat upang protektahan ang pagiging independent ng Senado. Ngunit ganoon anya talaga ang politika at wala siyang magagawa para rito. Pagtitiyak ni Zubiri, ipagpapatuloy niya ang pagsuporta sa pagiging independent ng kanilang kapulungan. Taas nooan niyang ipagmamalaki na nagkaroon siya ng magandang laban. Inayos ang kanyang trabaho at hindi nabalutan ng eskandalo ang panunungkulan niya sa pwesto. Ipinagmalaki rin ni Zubiri ang lahat ng naipasang mahalagang panukala at priority agenda ng Marcos administration sa 2 taon ng kanyang panunungkulan bilang Senate President. Samantala sa iba pang balita, dismayado ang mga kongresistang miyembro ng House Committee on National Defense and Security at Special Committee on the West Philippine Sea. Ito'y makaraang hindi sumipot ang mga mataas na opisyal ng Duterte administration na inimbitahan sa pag-arangkada ng pagdinig sa isyu ng umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni Digong at China sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga inimbitahang opisyal na inisnab ang investigasyon ay sina dating Defense Secretary Delfin Lorenzana, dating National Security Advisor Hermogenes Esperon at dating Security o Executive Secretary Salvador Medjaldea. Sa halip, nagpadala lang ng mga kinatawan ng mga nabanggit na dating opisyal ng Duterte administration. Giit ni Zambales Congressman Jefferson Conghun, mahalaga ang presensya ng naturang mga opisyal sa pagdinig upang makapagbigay sila ng impormasyon sa katotohanan ng umano'y secret deal sa China. Samantala, narindigan naman ang mga kinatawan ng mga opisyal na hindi nila alam at wala silang nakita o naisumiting anumang dokumento na nagpapatunay sa kontrobersyal na kasunduan. Sa iba pang balita, sa oras na alas 4:22, gising na, bangon na Pilipinas! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas!
Nagbabala naman ang Department of Health sa posibleng pagtaas ng kaso ng dengue bunsod ng mga thunderstorms sa Metro Manila at kalapit na mga lugar. Paalala ni Health Secretary Ted Herbosa, kadalasan na tumataas ang kaso ng dengue at iba pang waterborne diseases tuwing tag-ulan. Bunsod nito, hiniling ni Herbosa sa mga komunidad na maglinis ng mga pamayanan, hanapin at alisin ang mga posibleng pagbahayan ng lamok na nagdadala ng dengue. Lagi rin anyang protektahan ang sarili sa pamamagitan ng mosquito repellent lotion at pagsusot ng mahabang damit habang tiyakin din ang agad na pagkonsulta sa doktor kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng naturang virus. Nabatid sa datos ng Department of Health na umabot na sa halos 60,000 o 59,267 ang naitatalang kaso ng dengue sa bansa mula Enero 1 hanggang Mayo 4 at 164 sa kanila ang binawian po ng buhay. Lalo na ho yung mga nakagawian ho natin, yung gulong, yung nilalagyan ho natin na kalamitan ho nasa labas ng bahay, naistakan ho ng tubig, yung mga iniipon natin ng mga galon-galon, ng mga maliliit, pag naipunan ho kasi ng tubig, nangingitlog, nagiging mga kiti-kiti. At dyan na nagsisimula ho yung pagdami ng lamok at afterwards yun hong pinangangambahan na natin na dengue. Hindi ho biro ito at nakamamatay po yan. Patay naman ang isang 63 anyos na rider matapos madaganan ng truck na may kargang mga bakal sa Naga City sa Cebu. Kinilala ang biktima na si Ananias Alimento at ang sakay nito na kanyang asawa ni si Analiza, 58 anyos, na nagtamo naman ng mga sugat sa katawan. Batay sa ulat ng pulisya, nangyari ang aksidente dakong alas 5:30 ng umaga nang tangkang mag-overtake ng truck sa isang sasakyan. Pero nang makasampay ito sa kabilang lane, bigla umanong nawala ng kontrol ng driver nang matanggal sa pagkakatali ang dala-dala niyang mga bakal. Dahil sa bigat ng mga ito, bumaligtad ng truck at di alintana sa driver ng truck na nadaganan din pala ang isang motorsiklo. Aminado naman ang suspect na inaantok na siya habang nagmamaneho dahil umano sa hangin ng aircon at sa madalas na pagpupuyat. Nakakulong na sa Naga City Police Station si Lumayno at nahaharap sa kaukulang kaso. Ang ating pong oras, 25 minuto o 5 minuto na lang, alas 4:30 na. 7 individual naman naaktuhang nagsusugal kalaboso sa Limay, Bataan. Alamin natin ang buong detalye mula kay RH37 Danny Kumilang. Danny. Arestado ang 7 individual na sugarol matapos na maaktuhan ng mga otoridad ang mga itong nagsusugal gamit ay baraha sa sitio Manggahang, Barangay Lamao, Limay, Bataan. Sa ulat ni Limay Chief Police Major Dennis Duran, nagsagawa ng anti-illegal operasyon sa pagsusugal ang kanyang mga tauhan sa nabanggit na barangay. Hinggil sa mga natatanggap na sumbong, natalamak umano ang nagaganap na sugal sa lugar. Nang puntahan ito, huli sa akto ang 7 individual na nagsusugal gamit ay baraha, kaya agad silang inaresto at kinumpiska ang mga perang taya. Dinala ang mga inaresto sa Limay PNP Station at naharap sila ngayon sa paglabag sa Municipal Ordinance number 2023-391. Panawagan naman ng PNP sa mga residente ng Limay na sumunod sila sa mga pinaiiral na ordinansa para hindi sapitin ang pag-aresto at pagbumulta. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny Kumilang. Samantala, sa oras na alas 4:26 sa pang-report, bagong polisiya ng China na manghuhuli sa umano'y trespassers sa West Philippine Sea. Completely unacceptable. Alamin natin ang buong detalye mula kay Arnold Herrera ng DZRH TV. Mariing kinondenan ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong polisiya ng China na nagbibigay kapangyarihan sa kanilang Coast Guard na manghuli ng mga dayuhan na umano'y mangte-trespass sa West Philippine Sea. Ito'y kasunod ng naging matagumpay na civilian resupply mission sa Baho de Masinloc na pinangunahan ng ating ito coalition nitong nakalipas na linggo. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines.
Of course, once again, I do not talk about operational details, so you will leave it to us. But the position that we take is that that is unacceptable, and we will take whatever measures to always protect our citizens. Kaugnay nito, naniniwala naman ang isang international studies professor at political analyst na si Renato De Castro na hindi dapat magpatinag ang Pilipinas sa pagbabantang ito. Giit pa ni De Castro, dapat ipaglaban ng bansa ang ating soberanya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isa pang civilian mission at military exercise. Ayon sa bagong regulation na kasado na sa susunod na buwan, may otoridad ng Chinese Coast Guard na manghuli ng mga dayuhang magtatangkang maglayag sa West Philippine Sea hanggang sa 60 araw ng walang paglilitis. Para sa DZRH, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:28. Number. Ito ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang manja? All you need is pride. At ba kasi pahirapan pang self-con sa pride, iset worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitindi manja based on test sa chocolate, mud, and sebum ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Rumarat. May malasakit, sulit na sulit. Aliwa! OMG, malapit na! Yes, magandang umaga, Pilipinas! Yun po sa mga na-excite, malapit-lapit na naman ang Aliwan Fiesta 2024. At yan ay dito lang sa atin, dito mismo sa CCP Complex sa Roas Boulevard sa Pasay City. Antabayanan nyo pa po iba pang mga detalye niyan at tampok na naman dyan. Siyempre, iba't ibang mga kapistahan, iba't ibang sayaw mula sa iba't ibang rehiyon sa atin dito sa Pilipinas. At siyempre, ang pinaka-inaabangang reyna ng Aliwan. Ang ating po oras alas 4:32 ng nagmamadaling umaga. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Dalawang high-value target arestado naman sa buy-bust operation sa Pangasinan. Higit 1.3 milyong pisong halaga ng shabu kumpiskado. Buong detalye mula kay RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Arestadong dalawang high-value target sa buy-bust operation isinagawa ng pinagsalib ng pwersa ng PDEA Regional Drug Enforcement Unit 1, PDEG SOU, RID Pro 1, Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit ng Pangasinan PPO, kasamang Binmalay Police Station. Bandang alas 4:20 ng madaling araw kahapon, Lunes, Mayo 20 sa Barangay Tumbor, Binmalay. Sa ulat ni PDEA Regional Office 1, Director Joel B. Plaza, ang dalawang suspek ay parehong high-value target ay kinilalang sila Herodotus Marquez alias Dodo, 58 anyos, may asawa, tubong San Quintin, Pangasinan, na kasalukuyang naninirahan sa Angeles City, Pampanga at dati ring naaresto sa paglabag sa Article 2, Section 11 ng Republic Act 9165 noong Hulyo 2014 sa Santa Maria, Pangasinan. Ito yung nakalaya ng October 2014 at si Joseph Go Tadeo alias Joseph, 52 years old, may asawa, residente ng Barangay Balancanatan, Lubao, Pampanga, na naaresto na rin sa illegal na droga noong 2010 sa Maribeles, Bataan, na nakalaya noong 2019. Nakumpiska sa mga suspek ang tinatayang nasa 200 gramo ng hinihinalang shabu ng may street drug price na 1,360,000 pesos kapalit ng mark money. Nasamsam din sa suspek ang ginamit ng mark money sa operasyon. Nasa kustodiyan ng PDEA Pangasinan ng mga suspek at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Samantala sa iba pang mga balita, nagsalita na si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at itinanggi ang mga akusasyong may kinalaman siya sa iligal na operasyon ng Pogo.
Gayon din na siya ay espiya ng China at misteryoso ang kanyang pagkakakilanlan. Sa kanyang Facebook page noong o kahapon, sinagot ni Mayor Guo ang hinggil sa isyu ng kanyang pagkatao. Inamin ng alkalde na siya ay love child ng kanyang ama sa kanilang kasambahay, kaya itinago ang kanyang kapanganakan at kinalaunan ay iniwan siya ng kanyang ina at pinalaki siya sa isang farm. Lumaki umano siyang matindi ang pag-iwas sa mga bagay na magbibigay sana sa kanya ng identity sa labas ng kanilang hog raising farm. Tiniyak din ni Guo na siya ay tunay na Pilipino sa puso, isip at gawa. Humingi rin ito ng paumanhin sa mga senador at opisyal ng gobyerno kung naguluhan sa mga naging sagot noong dumalo siya sa hearing ng Senado. Aminado ang alkalde na natroma siya sa mga ibinatong tanong sa kanya sa Senate hearing hinggil sa kanyang pagkatao dahil ito ang mga tanong na nagbukas ng mga alaala na ayaw na sana niyang balikan pa dahil nagpapaalala lang umano ito sa mapait na nakaraan ng kanyang kabinataan o kabataan. Ayun. Balita muli mula sa probinsya, insurgency problem sa Eastern Visayas, inaasahan ni PBBM na matatapos bago ang pagtatapos ng kanyang termino. Buong detalye RH32, Jimmy Angay. Jimmy. Inaasahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na matatapos ang insurgency na problema sa Eastern Visayas bago matapos ang kanyang termino. Pahayag ito ng Presidente Marcos sa pagbisita kapon sa Tacloban at may kapag-usap sa mga taga-media. May mga enkwentro man na insidente subalit hindi ganong kalaki ang bilang ng mga NPA ang nakakasagupan ng gobyerno dahil ang iba sa kanila ay sumuko na. Malaking tulong ang livelihood program ni bigay ng pamahalaan sa mga dating NPA na sumuko at karagdagan na bigay ng financial assistance lalo na kung may mga baril na itinaturn over sa gobyerno. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sa iba pang mga balita, itinanggi ni Senadora Amy Marcos na malapit niyang kaibigan ang kontrobersyal na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Ayon sa Senadora, nakasama niya lang si Guo nang bumisita siya sa Bamban para mamahagi ng ayuda noong 2022. Ito anya ang kauna-unahang pagkakataon na nakadaupang palad niya ang alkalde. Matatandaang kumalat sa social media ang selfie ni Senadora Marcos at Guo sa loob ng isang sasakyan na mismong si Mayor Guo ang nagpost. Pero sabi ni Senadora Amy Marcos, nakasama niya lang si Guo nang bumisita siya sa bayan na ito. Meron ding larawan na makikitang magkatabi ang dalawa sa isang entablado pero mapapansing pareho ang kanilang suot sa kanilang selfie sa sasakyan. Ibig sabihin kinunan ito sa iisang araw lamang. Tinanggalan na ng kontrol sa police force si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kasunod ito ng utos ng Interior and Local Government sa NAPOLCOM o National Police Commission sa gitna ng patuloy na investigasyon kay Guo kaugnay ng kanyang pagkakasangkot sa illegal na pogo operation sa kanyang bayan at sa questionable niyang nasyonalidad. Kinumpirma ni DILG Secretary Benhur Abalos ang kautusan matapos na hindi dumalo ang alkalde sa flag raising ceremony sa munisipyo ng Bamban kahapon ng umaga. Samantala, nagpahayag naman ng suporta kay Mayor Guo ang mga empleyado ng munisipyo sa Bamban na nagtipon-tipon malapit sa gusali bago ang flag raising ceremony. Alas 4:39 na po ng umaga.
Nanguna ang tingog party list na pinamumunuan ni na Representatives Yeda Marie Romualdez at Jude Asidre sa performance survey na isinagawa ng RP Mission and Development Foundation. Nagpasalamat si Asidre sa patuloy na pagkilala sa mga ginagawa ng tingog party list upang mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino, lalo na ng mga mahihirap. Iniugnay ni Asidre ang tagumpay ng tingog sa sama-samang hakbang ng mga opisyal at supporter nito para maisulong ang interes at kapakanan ng kanilang constituents. Ayon sa NAN Commission survey na isinagawa mula Marso 18 hanggang 24, nakakuha ang tingog party list ng 90.3%. Tabla naman sa ikalawang pwesto ang Bicol Saro na may 87.8%. Ang Probinsyano Party List na may 87.6%, Ako Bisaya 87.3%, Agimat 87.1% at ACT-CIS Party List na may 86.5%. Nasa ikatlong pwesto naman ang TGP na may 86.2% at tabla sa ikaapat na pwesto ang Ako Bicol na may 85.1% at Alona 84.8%. Nasa ikalawang pwesto naman ang 4Ps na may 83.6%. Uswag Ilonggo 83.2% at Marino na may 82.8%. Kinuha sa survey ang opinyon ng 10,000 respondents mula sa 67.75 milyong registered voters sa bansa. Ang survey ay mayroong margin of error na plus minus 1% at confidence level na 95%. Alas 4:41, 19 na minuto na lang po at alas 5 na ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! 9,000 piraso ng illegal na tanim na marijuana winasak ng mga otoridad. Diyan pa rin po sa Tinglayan, Kalinga. Madami talagang plantation doon. Mukhang detalye mula kay RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Tagumpay muli ang inilunsad na anti-drug operation ng mga otoridad sa Tinglayan, Kalinga. Magkatuwang na ipinatupad ng pinagsanib na operatiba ng iba't ibang police units ng Kalinga at Cordillera PNP, PDEA at mga barangay officials ang marijuana eradication operation sa barangay Butbut Proper, Tinglayan, Kalinga. Nagresulta ito sa pagkakadiskubre ng isang plantasyon ng marijuana na may sukat na 600 metro kadrado at doon winasak ng mga operating troops ang humigit kumulang 1,000 piraso ng fully grown marijuana plants na nagkakalaga ng 1.8 milyong piso. Walang nahuling marijuana cultivator sa mga alagad na batas sa naturang anti-drug operation. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:43 ng umaga. Pinas! Hi. Magandang morning. Ang ating pong oras, alas 4:46, 14 na minuto na lang po, alas 5 na. Ganyang kabilis, Kuya, kung kayo po'y mamamalengke o di kaya naman ay magluluto ng agahan para sa inyo pong mga anak, abay gising na, bango na, kape-kape na. Good morning kay Miss Jocelyn Casida. Oo nga, parang alas 4 yata nabanggit natin kanina. Mag-aalas 5 na po. Good morning din kay Jose Ramirez na nakatutok naman sa Calamba sa Laguna. Ano pa rin ba mga resort sa Laguna? Masarap pa rin puntahan ngayon, lalo yung hot spring sa... Saan nga ba may mga hot spring doon? Sa Calamba din mismo meron. Good morning din sa ating suki. Pagtsagaan niyo po muna ako hanggang alas 6. Magkarinigan po tayo
Hayaan muna nating mag-chill-chill ang ating Kuya Angel Palmones at ang kanyang mahiwagang tunog. Kay Rodney Bola-Bola, good morning. Marlon Nero. At gayon pa rin po sa mga gustong mag-message sa ating text line. Meron kayong gustong ipahatid o kaya naman ay may nangyari po sa inyong mga lugar. Yun din, kung may mga may birthday, anniversary, batiin natin sa 0919-282-6485. That's 0919-282-6485. Live din po tayo napapanood at simulcast sa DZRH News Television, Facebook at YouTube channel. Good morning, Aldi Idorot mula sa Caloocan City. Nakatutok naman sa Silay City, Negros Occidental si Vernilio Shanoza na ating mga suking-suki ng tuwing Monday morning. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga OFWs, Miss Maridel Furukawa mula sa Japan, habang nasa Botolan sa Zambales naman si Henry Dolohan. Sa mga nakatutok sa Naik Public Market, good morning po sa inyo. Alam nyo, napakabilis ng turn of events. Di natin namamalayan na napakadami na hong nangyayari sa paligid. Lalo na ho kahapon sa Senado, kung di nyo pa ho napaparinig, kung di pa kayo nakaka-tune in sa mga balita, medyo nalilate-late na. May bago na pong Senate President ang Senado. Si Senator Mig Zubiri po ang kauna-unahang Senate President na naglingkod sa ilalim ng Marcos administration. Tumagal na ho siya ng 2 years habang ang pumalit po sa kanya ay hindi naman bago, isang batikang senador na rin na si Senator Cheese Escudero. Habang ang kasunod ho nito, pagkabitiw ho ni dating Senate President Mig Zubiri, nagsunod-sunod hong bumitiw. Siyempre, magsusunod-sunod yan yung kanyang pro tempore, ang kanyang majority leader, bago din. Ngayon din yung iba't ibang committee chairmanships. Ngayon pa ho yung antabayanan natin kung sino yung ilalagay bilang chairman. Pero ang bago pong Senate President ngayon ay si Senator Cheese Escudero, habang ang Deputy Majority Leader o Majority Leader doon nagkakamali ay si Senator Francis Tolentino, kung di ako nagkakamali, at ang Senate President pro tempore ay si Senator Jinggoy Estrada. Ready na ba yung RHTV, yung ating ipinasang video kanina? Napakagandang ito ho yung performance ng ang performance ng University of Santo Tomas Choir. Kung alam niyo ho yung nauuso po ngayon na piliin mo ang Pilipinas, 'di ba? Piliin mo ang Pilipinas. At yan po ay ipinerform ng UST Choir. Napakagandang rendition ng UST Choir. Pakinggan nga natin yung bahagi. Ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng Pelos. Piliin mo yung kapit mo, kailangan yung bitas. Piliin mo ang Pilipinas, ito ay tinakalan. Araw at buwan ang kumatalan, kailan ka magdidinig, kailan may di magdidinig. Napakasarap maging Pilipino pag nakakarinig tayo ng mga ganitong awitin. Piliin mo ang Pilipinas. Napakasarap, 'di ba? Na nababuhay yung ating pagiging nationalism mula nung tayo ay tinuruan nung mula ng pagkabata kung paano tayo rumespeto sa mga matatanda. Kakaiba kasi ang galang ng mga Pilipino. Kakaiba rin kung paano tayo maglingkod sa ating bayan. Pagpapakita ng respeto lalo na sa watawat ng Pilipinas at sa sinisimbolo nito. Ayun po ang performance na yan ay performance ng UST Choir kahapon sa Senado. At napakaganda, gandang rendition. Pero the irony of things na napakinggan din natin ito kahapon sa Senado, yung piliin mo ang Pilipinas at the same time, parang
parang ang hirap piliin ng Pilipinas kapag nakikita natin yung mga ganitong balita. Kapag hindi lang, nagkataon lang siguro sa Senado kahapon na yan yung pinatugtog, yan yung ipinerform. Pag nakikita natin yung mga problema sa paligid, napakataas, nagtataas ang presyo ng bilihin, problema sa supply, lalo na ho ngayon pinangangambahan natin na matinding epekto ng La Nina kung saan sa ilang bahagi po ng ating lugar dito sa Metro Manila at sa bansa, konting ulan lang binabaha, katakot-takot ho ang baha na nararanasan. Pero kung titingnan ho natin yung pondo para sa flood control, billion po ang pondong inilalaan sa flood control project sa ating iba't ibang LGU. Ang tanong natin, ano nangyari? Saan napupunta yung mga ganito? Kasabay nito, yun hong trend ngayon sa social media, TikTok, na piliin mo ang Pilipinas. Tayo, pinipili natin ang Pilipinas araw-araw, pero ang hirap piliin kapag yung mga nakaupo sa atin, parang hindi pinipili ang Pilipinas, parang mas pinipili ang kanilang sariling interes. Napakabigat ho sa napakabigat sa pagiging isang Pilipino nitong hong ating binabanggit. At the same time, siguro may duktong ko na rin ho yung kahapon sa Senado. Ang binabanggit ho ni Senator Mig Zubiri, nabigo siya. Yun ang yan ang kanyang isa sa mga dahilan kahapon. Nabigo siyang sumunod sa mga may kapangyarihan. Kaya nung aminado siya na wala na sa kanya yung numero ng majority sa Senado, he do serve dating Senate President Mig Zubiri serve at the pleasure of his colleagues. Sabi nga niya sa hearing sa Senate session kahapon, napakasakit nga raw na makita yung iba niyang mga kasamahan na okay, siguro ganun nga talaga pag isang politiko, pagkaharap mo, pag ikaw yung kausap, okay, maya-maya lamang parang wala na ulit, parang nagbago na ulit ng isip, yun nga lang, siguro yun yung talagang downside ng magiging politiko sa atin dito sa Pilipinas. Pero mabalik ko tayo doon sa piliin mo ang Pilipinas. Sa mga sitwasyon, sa atin siguro tayo na lang din ang sasagot sa ating sarili, sa mga nangyayari sa ating bansa. Gaano kadali o gaano kahirap ang magdesisyon na piliin mo ang Pilipinas kahit napakasakit. Bueno, 5 minuto na lang po, 5:00 na ng umaga. Good morning, Isabelita Geroy na nakatutok dyan sa Bacolod, Barangay Handumanan. Ang sarap ng sa Bacolod, mga delicacy sa Bacolod. Yun yung medyo namimiss din natin Arman Castañeda na nakatutok naman sa Capas Tarlac. Elpres Arnis na nakatutok naman sa Antique. Sa mga nanay at tatay, lolo't lola, ating mga senior citizens na kagigising lang, good morning po, kape-kape na. Kasabay ho dyan yung ating ding tinututukan kahapon ng umaga, may mga nagpapadala sa atin ng mensahe. Yun hong bakbakan ng New People's Army at militar dyan po sa Aurora. 4 na minuto makalipas po ang 4 na minuto bago mag 5:00 ng umaga. Tanggap po muna tayo ng report. Higit 1 milyong pisong halaga ng shabu nasamsam ng PIDEA sa Cotabato Province. 2 drug pusher arestado. RH19 June Dimakutak sa detalye. June. Arestado ang 2 drug peddler at nasamsamang binibentang shabu sa nagkunyaring shabu buyer ng PIDEA Operative habang nasa kalagitnaan ang kanilang drug transaction sa barangay Ladtingan, Pikit, Cotabato Province. Sa inilunsad na drug bypass operation ang pinagsaling puwersa ng PIDEA, PNP at AFP. 150 gramo ng shabu ang napasakamay ng PIDEA na may market value na 1,020,000 pesos. Kinilala lamang sa mga alias itong JB, 31 years old, residente ng barangay
Fort Pikit, Cotabato Province at isang alias Saito, 32, residente ng barangay Kalbugan, Pagalungan, Maguindanao ang dalawang suspect. Kasalukuyang nakapiit sa Pikit Municipal Police Station ang dalawa at inihahanda na ang kasong isasampa bilang paglabag sa RA 9165. Sa dami ng drogang kumakalat ngayon sa Region 12, ayon pa kay Pro 12 Regional Director Police Brigadier General Percival Agustos Placer, determinado silang gampanan ang kanilang mga tungkulin laban sa mga iligal na gawain, partikular na ang droga. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, June. Isa namang high school student na miyembro umano ng New People's Army ang naaresto ng PNP dyan po sa Masbate. Sa detalye balita mo, RH18, Ruel Saldico. Ruel. Arestado na at kasalukuyang nakapit ang isang high school student na umano'y aktibong miyembro di mano ng rebelding New People's Army. At ito'y matapos itong mahuli sa kinasang operasyon sa bayan ng Monreal sa lalawigan ng Masbate. Kinalala ang naresto na si alias Katinaya, 27 anyos at aktibong miyembro ng Communist Terrorist Group. Naaresto si Katinaya na tinagurang number 10 most wanted person sa Monreal, Masbate. Na pinag-isang pwersa naman ng Monreal Municipal Police Station at ng First Provincial Mobile Force Company na sa ngayon nasa kustiya ng mga otoridad ang rebelde at tatakdang sampahan ng kasong attempted murder. Nagpasalamat naman si Police Brigadier General Andrew Perez Dizon, ang Regional Director ng PNP sa Bicol, sa dedikasyon naman ito ng kapulisan sa pagkakaresto ng nasabing rebelde. Mula dito sa Bicol, ito si Ruel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH18, Ruel Saldico. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Lawrence Ferrer mula sa Balagtas, Bulacan. Gayon din kay Rodel Vasquez na nakatutok naman sa Gumaka, Quezon. Oy, good morning sa mga taga Gumaka, Quezon. Gayon din kay Eduardo Eugenio na nakatutok naman dyan sa Canada at syempre sa ating mga suking OFW sa United Kingdom. Ang ating pong oras, alas 5 na ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH. Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Balikan natin ang ating headlines. 51 degrees Celsius na heat index na itala sa Guian Eastern Samar. Unang bagyo posibleng pumasok pa rin sa bansa ngayong buwan ng Mayo. Pangulong Bongbong Marcos tiniyak ang kahandaan ng gobyerno sa epekto ng La Nina sa bansa. Dating Senate President Mig Zubiri out na. Chis Escudero inihalal bilang bagong Senate President. Mga opisyal ng Duterte administration no-show sa pagdinig ng Kamara hinggil sa Gentleman's Agreement sa West Philippine Sea. Department of Health nagbabala sa pagtaas ng kaso ng dengue ngayong nagsimula na ang mga pag-ulan.
Bamban Mayor Guo itinanggi na sangkot siya sa pogo at espiya ng China. Sa namang rider na senior citizen patay matapos madaganan ng truck na may kargang bakal sa Cebu City. Muli po sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, live nationwide via satellite sa DZRH 666 kHz sa Metro at Mega Manila, gayon din sa 18 istasyon ng DZRH sa buong Pilipinas. Ito po si Yuval Reyes sa Magandang Umaga, Pilipinas. Magandang Umaga, Pilipinas! Ating munang alamin ang latest sa kalagayan ng panahon mula kay Kaobet Badrina ng DOST Pag-asa. Kaobet, good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin at taga-subaybay dito sa DZRH. Narito na nga ang lagay ng ating panahon kung saan sa kasalukuyan easterlies o yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko ang inaasa nating maaaring magdala ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Saan pa rin natin, medyo mainit pa rin yung tanghali natin sa araw na ito. At inaasahan nga rin dito sa Kamaynilaan, ang heat index natin ay maaaring umabot pa rin hanggang 40 degrees Celsius. Sa Metro Cebu naman, sa area ng Visayas, posibleng umabot din ng nasa 40 degrees Celsius at gayon din ho dito sa Mindanao, partikular na sa Metro Davao. Asahan din natin na yung mararamdamang init, aabot pa rin na nasa 40. So medyo mainit pa rin yung tanghali natin, pero asahan natin na ang mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Kaya mainam, magdala pa rin tayo ng mga pananggalang sa ulan. Samantala, wala tayo sa kasalukuyan pa na minomonitor na low pressure area. Pagamat hindi natin inalis yung posibilidad na sa nalalabing mga araw ng buwan ng Mayo ay posible pa rin na hanggang isang bagyo yung mabuo papasok sa Philippine Area of Responsibility. So yan po. Kaobet. Go ahead po, Kaobet. Naputol ng ating linya kay Kaobet Badrina. Anyways, maraming salamat Kaobet Badrina at good morning ng DOST Pag-asa. Kagaya nga ng binabanggit ni Kaobet, yun din binabanggit ng tingganina na nawala kasi yung isa pang bagyo na sana nung nakalipas na linggo. At ngayon ay ngayong buwan ng Mayo, may 2 linggo pa tayo halos. May posible pang mabuo na isang low pressure area o bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita sa oras na 5:05 ng umaga, higit 7,200 pasahero ang naantala ang biyahe dahil sa naging technical problem sa Air Traffic Management Center sa Ninoy Aquino International Airport. Halos 50% ng lahat na airline operations ang naapektuhan at 56 na flight ang na-delays ng higit 2 oras. Ayon sa Manila International Airport Authority, bunsod ng naturang technical problem, kinakailangan pahabain ang flight intervals mula sa standard na 5 minutes per flight na maging 10 minuto kada flight. Sa Cebu Pacific at Philippine Airlines, tig-10 domestic flights ang kinansela dahil sa nangyaring aberya. Samantala, hindi naman nilinaw ng Civil Aviation Authority of the Philippines kung ano ang sanhi ng naturang technical problem. Matatandaang noong January 1, 2023, nangyari rin ang parehong technical problem sa Air Traffic Management System kung saan libo-libong pasahero rin ang naapektuhan. Patuloy naman na isinusulong ni Senator Christopher Bongo ang mas maraming oportunidad sa kabuhayan para sa mahihirap upang makatulong sa pagpapabilis ng pagbangon ng ekonomiya. Sa pakikipag-ugnayan kina Mayor Jeannie Sandoval at Vice Mayor Bernard de la Cruz, tinulungan ni Go ang mga displaced workers sa Malabon City noong Biyernes. Sa kanyang pangako na isulong ang exclusive economic recovery, binigyan din ni Go ang kahalagahan ng pagprotekta sa kapanganan ng lahat ng sektor, lalo na para sa mga maralitang tagalunsod. Ang mga aktibidad sa pamamahagi ay nagsimula sa Barangay Niugan, Covered Court at Malabon Sports Complex kung saan may kabuang 1,000 displaced workers ang natipon. Ang malasakit team ng senador ay nagbigay ng merienda, maskara, kamiseta, bitamina at bola para sa basketball at volleyball players sa lahat. Kasabay nito, namigay din sila ng sapatos at mobile phone sa mga piling
tatanggap. Samantala, nagsagawa ng orientation ng Department of Labor and Employment para sa mga programang TUPAD program. Sinabi ni Go ng taos puso ang kanyang pasasalamat sa TUPAD na naging malaking tulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng iba pang krisis. Pinapapaspasan naman ni Senadora Amy Marcos ang pagpapalabas ng Presidential Proclamation para magamit sa socialized housing ang lupang arenda sa Taytay, Rizal. Nakasaad ito sa inihaing Senate Resolution 900 ng Senadora bilang chairman ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Gustong ipakalkal ni Senadora Marcos kung anong dahilan ng anyay hindi katanggap-tanggap na pagkaantala sa pag-i-issue ng Presidential Proclamation. Ipinunto ng Presidential Sister na makatutulong sana ang proklamasyon para maabot ng gobyerno ang 1 milyong target nitong housing unit kada taon. Idinidiin pa ng mambabatas na matagal nang ipinaglalaban ng mga residente sa lugar simula 1996 ang kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Proclamation No. 704 at Republic Act 7279. Ang kanilang karapatang mabigyan ng ownership sa kani-kanilang lupain. Ayon kay Senadora Marcos, halos 29 na taon na ang lumipas simula nang i-issue ang Presidential Proclamation 704 ni nooy Pangulong Fidel V. Ramos na naglalaan sa nasabing public and development ng low-cost at medium-rise housing para sa informal settlers na nakatira sa lupang arenda at sa kahabaan ng Pasig River. Hindi pa rin anya naglalabas ang DNR ng kinakailangang clearance bago maiproklama ang buong lupang arenda bilang public housing area hanggang noong September 2023. Hindi ito ang unang pagkakataon na iginiit ni Senadora Marcos ang panawagan ng mga residente sa lupang arenda at ng kinatawan nitong Alliance of Peoples na naghain ng kahilingan para sa proklamasyon noon pang taong 2017. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Senator Bato de la Rosa dapat umanong mag-public apology kay Pangulong Bongbong Marcos. Sino nagsabi niyan? Balita mula sa kamera ni RH12, Manang Milky Ricunan. Manang Milky. Dapat humingi ng paumanhin sa Senator Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa umunoy walang katuturan na pagdinig ng komite nito tungkol sa PDEA leaks. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jay Kung-hoon, nakaapat ng pagdinig ang Senate Committee on Public Order na pinamumunuan ni Senator Bato. Sabi ni Kung-hoon, sa 4 na hearing ng komite ni Senator Bato tungkol sa PDEA leaks, hanggang ngayon hindi pa rin napapatotohanan ng testigo na si dismissed PDEA agent Jonathan Morales ang mga akusasyon nito. Gate ni Kung-hoon, ginagamit lamang umano ang investigasyon ng komite para ipahiya si Pangulong Marcos. Kinatigan din ni Manila Representative Joel Chua ang sinabi ni Kung-hoon. Malinawaan niya ito hindi in aid of legislation kundi in aid of re-election na gusto lamang siraan si Pangulong Marcos. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala sa iba pang balita, itinanggi ni dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. na hinarang niya ang umano'y PDEA operation laban kina PBBM at aktres na si Maricel Soriano noong 2012. Sa pagdinig ng Senado, pinabulaanan ni Ochoa na naimpluwensyahan siya ng kanyang dating law partner na si First Lady Liza Araneta Marcos. Wala rin umano siyang alam tungkol sa sinasabing PDEA report at hindi niya rin kilala si dating PDEA Deputy Director General Carlos Gadapan. Matatanda ang sinabi ni dating PDEA agent Jonathan Morales na pinigil ni Gadapan ang operasyon sa kumpas ni Ochoa. We were former law partners and we formed that law firm, if I remember right, in 2006. But when I got appointed as Executive Secretary, I have to withdraw from that law firm in 2010. Yeah, because there were insinuations. Ito naman ay insinuations lang na kaya daw nagkaroon ka ng interest na ipahinto yung operations because, again,
you were influenced by your partner in the law firm. Those are insinuations lang. So we want to hear from you about this. Yun lang, kinukonfirm ko lang sa'yo. Oh, that is not true, Your Honor. Thank you for that. Ang tinig ni dating Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. Alas 5:12 na po ng umaga, pinuri naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang Bureau of Immigration sa pagkakaaresto sa Australian drug trafficker at miyembro ng notorious na Mexican Sinaloa Drug Cartel. Ayon kay Remulla, patunay ito na seryoso ang gobyerno sa kampanya nito laban sa mga dayuhang sangkot sa mga aktibidad na kriminal at hindi kanlungan ang Pilipinas ng mga sinister aliens. Ang tinutukoy ni Remulla ay si Gregor Joan Haas, 46 years old, na naaresto noong Mayo 15 ng mga tauhan ng Fugitive Search Unit ng BI sa Cebu City kasunod ng red notice ng Interpol. Nagugat ng red notice mula sa criminal complaint na iniharap ng Indonesian authorities na inaakusahan si Haas ng tangkang pagpupuslit ng ilegal na droga na nakatago sa floor ceramic mula sa Guadalajara, Mexico patungong Indonesia. Binigyan diin ni Secretary Remulla na ang pagkakaaresto kay Haas ay resulta ng dedikasyon ng mga law enforcement na isecure ang ating mga border at magbigay ng safeguard sa ating mga komunidad. Dagdag pa ng kalihim, ang pagkakaaresto sa nasabing high-profile fugitive ay may malinaw na mensahe. Ang mga lumalabag sa ating batas at banta sa public safety ay dapat lamang usigin at kasuhan. Ang ating pong oras, alas 5:14 na nagmamadaling umaga. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Ang ating pong oras, alas 5:21 na. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Nagbabala naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa nangyayaring bentahan ng bata online. Kasunod ito ng nadiskubre ng DSWD National Authority on Child Care na may 20 hanggang 30 Facebook accounts para sa buy and sell ng mga bata mula pa noong Pebrero. Ayon kay DSWD Undersecretary Janela Estrada, nakipag-ugnayan na sila sa Philippine National Police upang mahuli ang mga taong nasa likod ng naturang mga FB page. Ginawa ni Estrada ang pahayag kasunod ng pagkakaaresto sa dalawang individual na kinilalang sina RJ Malabana, 37 anyos, at Maria Chariza Rivera Dizon, 29 anyos. Nanay mismo na nagbebenta ng sanggol na 8 araw pa lang na naisisilang. Nahuli sila noong Mayo 15 matapos ibenta ang sanggol sa halagang 90,000 pesos. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi katanggap-tanggap na ibenta at gawing tila produkto ang isang bata o sanggol. Nasa pangangalaga na anya ng child care facility katuwang ng DSWD ang nailigtas na sanggol habang inihahanda na ang patong-patong na kaso sa kanyang mga magulang. Sa iba pang balita, hindi pinagbabawal sa mga doktor na magmay-ari ng isang pharmacy. Ito ang nilinaw sa DZRH ni Dr. Attorney Antonio Rebosa, isang legal medicine expert, kaugnay ng naging issue ng Belkens Pharma na umano'y nagbibigay insentibo sa mga doktor o kapalit ng pagbebenta ng kanilang mga gamot. Ayon kay Rebosa, walang batas na nagbabawal sa mga doktor na magnegosyo, lalo kung ito naman ay lehitimo o nag-comply sa kaukulang requirements at permit. Pero bagaman legal ito, sinabi pa rin ni Rebosa na may sinusunod silang ethical standards na siyang pumupulis sa kanilang mga aksyon bilang doktor. Ukol naman sa pagbebenta ng gamot na kanilang pharma, ipinaalala ni Rebosa na kailangan ipaalam pa rin sa consumer ang generic name ng gamot. Maraming legal, meron pwedeng legal na sa amin unethical. Like for example,
ang doktor pwede maglagay ng malaking billboard na may picture siya dyan sa EDSA o mag-advertise sa TV, radio, and the like. Pero sa ethics po namin, bawal yun. Actually, meron nga kami sa rules namin na bawal ang billboard. Pwede lang ang signboard na 2 by 1 meters. Ganun po yung legal siya, pero kung ang unethical siya, kung sa tingin namin ay makakasira sa imahen ng medical profession. Ang tinig ni Dr. Attorney Antonio Rebosa, isang legal medicine expert. Samantala, alas 5:24 na po ng umaga, nangangalap na ang gobyerno ng mga ebidensya para sa panibagong kasong ihahabla laban sa mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Jonathan Malaya, Assistant Director General ng National Security Council, nagkakasa sila ng environmental case laban sa Beijing. Sinabi ni Malaya na nag-iipon na ang Philippine Coast Guard ng mga larawan ng pagkasira ng Baho de Masinloc simula pa noong 2017 at 2019. Isinumite ang mga ito sa tanggapan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero sabi ng Philippine Coast Guard, hindi nila alam kung anong nangyari sa nasabing mga ebidensya. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Utak sa mahigit kalahating milyong pisong shabu na nakumpiska sa isa pang tulak, tukoy na ng Caloocan PNP. RH23 Edwin Duque sa detalye. Edwin. Tama, Yuel, tukoy naman ng Caloocan na pulis ang nasa likod ng 784,000 pesos halaga ng umanay shabu na nakumpiska sa kinasang bypass operation sa Camarines North, Caloocan. Ayon kay Police Colonel Ruben Lacuesta, nahuli sa bypass operation ay isang alias Jojo, 54 years old, may dalang 100.6 gramo ng shabu. Matapos na mapiga sa isinagawang investigasyon kagabi, ay inginuso nitong si Jojo ang umano'y supplier sa kanya na nagbabagsak ng shabu. Sa follow-up operation ay meron na kinasa follow-up operation ngayon ang Caloocan Police upang matukoy at may harap sa media yung sinasabing suspect na ngayon yung manhunt operation. Mula pa rin sa kanala sa Pilipinas, di sa rin sa Kusyari 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Samantala dito po sa sa mga nag-aantay po o sa mga nagpapalano na mag-Star City sa darating po na linggo, Mayo 26. Ipinapaalam po ng Star City sa publiko na ito po ay sarado muna sa araw ng linggo o May 26, 2024. Ito po ay dahil nakabook sa isang private event. Kaya maaari naman pong magpunta sa iba pang mga araw. Ngayon po, bukas sa Wednesday, kung di ako nagkakamali, Wednesday, bukas ang Star City. Wednesday to Sunday, pero ngayon pong darating na Sunday ay close muna dahil nakabook sa isang pribadong event. Magandang umaga, Pilipinas! Dalawang lalaki naman na responsable sa pagtutulak ng ilegal na droga arestado sa Taguig City. RH27 Noche Cacas sa detalye. Noche. Yoel, nabingwit sa patibong ng pulisya ang dalawang umano'y drug pusher sa lungsod ng Taguig. Halos sa 300,000 piso halaga ng hininalang shabu ang nasamsam ng Taguig Police Station Drug Enforcement Unit. Arestado sina alias Pau, 20 anyos, at isang alias Ren sa 23 anyos. Pinusasan ang mga ito sa barangay Calzada Tipas matapos makipag-drug deal sa pulis sa Pusher Bayer. Marap naman ngayon ang dalawang drug suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa kanunan sa Pilipinas sa DCRH, ako si Noche Cacas, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche Cacas. Sa iba pang mga balita, iisnabin ng Pilipinas ang trespassing policy ng China sa South China Sea at patuloy na maglalayag ang mga Pinoy sa karagatan. Ayon kay Jonathan Malaya, Assistant Director General ng National Security Council, hindi maaaring ipatupad ng China ang regulasyon sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Hinimok din ni Malaya ang mga kapitbahay na bansa ng Pilipinas at iba pang coastal state na huwag sundin ng polisiya ng China at mariin itong kondenahin.
Sinabi naman ni Commander Vice Admiral Robert Patrimonio ng Maritime Security Law Enforcement Command ng Philippine Coast Guard, nag-deploy na sila ng Maritime Security Groups sa 6 na critical region. Partikular po dyan sa Central Luzon, Southern Tagalog, Central Visayas, Western Visayas, Northern Mindanao at Southwestern Mindanao. Trabahoan niya ng mga itong palakasin ang maritime security drive ng gobyerno at tiyakin ang maayos na daloy ng maritime economics sa loob ng katubigan ng bansa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ating pong oras, 5:30 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa Pilipinas! Ang bilis ng oras, 5:36 na po ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga nag-aabang po sa ating Malacash agent, sa mga nakikinig lang ng radyo at gustong magkaroon ng 1,000 piso, ang ating pong Malacash ay nag-iikot dyan sa Barangay Corazon de Jesus sa San Juan City. Kaya lakasan nyo na ang inyong radyo at baka kayo na ang mabingwit ni RH6 Sherwin Alfaro sa ating Malacash promo. Magandang umaga, Pilipinas! Impluwensya naman ng Malacanang sa palitan ng liderato ng Senado, itinanggi ni bagong Senate President Cheese Escudero. Balita mula sa Senado ni RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Todo tanggi si Senate President Francis Cheese Escudero na may kinalaman ng Malacanang sa kanyang pag-upo bilang bagong leader ng Senado. Ayon kay Escudero, desisyon ng mayorya ng kanya makasamahan ang nangyaring palitan ng liderato ng mataas na kapulungan. Kung meron mang kinausap ang Malacanang ay hindi umano siya dahil walang kumausap sa kanya hinggil dito. Sa akin, wala. Sa katunayan, ayoko magsalita pero siguro pa sa ibang bagay, pero sa bagay na ito, wala. Hindi ako kinausap. Tumanggi na itong sagutin ang tanong kung paano nagsimula at kung anong dahilan at pinalitan si dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Ayaw na umano nitong pag-usapan kung ano pang masasakit na kaganapan. Mas gusto nitong pag-usapan kung ano ang mga maaari nilang gawin. Hinimok nitong makasamahan sa Senado na magkaisa at wala ng grupo-grupo, kundi ang isipin na yung kapakanan ng mas nakararami nating mga kababayan. Para sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, 28 Raymond Dadpaas. Nakiramay naman si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkamatay ni Iranian President Ebrahim Raisi matapos bumagsak ang sinasakyang helicopter nitong linggo. Sa post sa kanyang ex-account, nagparating ang Pangulo ng pakikidalamhati sa mga mamamayan at pamahalaan ng Islamic Republic of Iran. Nakiramay rin ang Chief Executive sa mga pamilya at mahal sa buhay ni Raisi, Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian at iba pa nilang kasamahan sa malagim na trahedya. Ayon sa Presidente, kaisa ng Iran ang sambayan ng Pilipino sa panalangin sa panahong ito na nahaharap sa pagsubok ang kanilang bansa. Matapos naman ang haka-haka remarks ni Anti-Poverty Czar Larry Gadon, iginiit ng Department of Social Welfare and Development na totoo ang kahirapan. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, totoong problema ang kahirapan ng Pilipinas kaya hindi sila titigil na maibaba sa single digit ang poverty rate sa pagtatapos ng BBM admin.
Nasa 6 na milyon anyang kabahayan ang itinuturing ng DSWD na mahirap hanggang noong 2019. 4.4 na milyon sa mga ito ang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa survey ng Social Weather Stations, 46% sa mga pamilyang Pilipino ang minarkahan ng sariling mahirap habang 33% ang food poor. Hinga naman natin ang update doon po sa ibinabalita natin kanina na sagupaan ng NPA dyan po sa bayan ng Dipakulaw, Aurora. Nagpapatuloy pa ba? RH25, Grace Ansano. Grace. Nagpapatuloy ang pagsugis o hot pursuit operation ng tropa ng militar laban nga dito sa tinatawag nilang rebeldeng grupo matapos na sumiklab ang pagpapalitan ng putok kahapon ng umaga sa barangay Toytoyan sa bayan ng Dipakulaw. At dito nga ang grupo ng 91st Infantry Battalion na nasa ilalim ng 7th Infantry Division dito sa Fort Magsaysay ang patuloy na sumusuyod sa bahagi ng bulubunduking lugar ng naturang bayan. Matatandaan nag-order o nagpalabas ang lokal na pamahalaan ng Dipakulaw na matiyak na ligtas sa mga residente at walang madamay sa sagupaan. Kahapon ay sinuspindi ang pasok sa mga paaralan at maging sa mga tanggapan. Agad na nagpalabas ng ganitong kautusan upang matyak ang kaligtasan at walang maipit na mga residente. Ang pagkansela ay nananatili sa kanilang mga tahanan ang mga residente. Yun ang kanilang paalala. Ngayon, ang mga residente sa 3 barangay tulad nga ng Toytoyan, Dimabuno, Jamanen at ang Puange ay hiniling ng lokal na pamahalaan na manatili sa kanilang mga bahay upang maiwasan at hindi nga madamay ang mga residente. Iwasan ding magbukas ng mga pinto at magpapasok nang hindi nila kakilala dahil naniniwala ang mga otoridad na posibleng nakahalo na sa mga tao o mga residente ang kanilang mga tinutugi. Samantala, nag-atas na rin si Aurora OIC Governor Reynante Tolentino sa kanyang Provincial Social Welfare Development Officer na makipag-ugnayan sa mga apektadong barangay para ma-assess at upang mahatiran ng tulong o ayuda ang mga residente na naiipit at hindi makalabas sa kanilang mga tahanan. At ang mga food assistance ay nakaredy na rin para ipadala sa mga ito. Matatandaan kabilang ang lalawigan ng Aurora na nagdeklara ng insurgency-free province na isinulong panahon ng Duterte administration at itinuloy din na yung sa panahon ni President PBBM sa ilalim na ng TELCAC. Grace. Para sa yes, bali wala nang bakbakan ngayon. Ang nagpapatuloy ay yung hot pursuit operation. Yes, tama kayo, hot pursuit operation na ang ginagawa ngayon ng militar at may mga matindi ang checkpoint ngayon, yung papalabas at papasok dito sa bayan ng Dipakulaw. Paano yung pasok kahapon, suspendido? Ngayon ba may pagsususpendi ulit ng klase o tuloy na? Nag-aantabay ako sa ipapalabas na order kasi ang nagpalabas ng order na yan kahapon si Vice Mayor, ang OIC Mayor, dahil naka-leave ang mayor ng Dipakulaw na si Mayor Danilo Tolentino. At ngayon, pipilitin ko na makontak ulit ang lokal na pamahalaan para, kasi marami rin kaninang umaga pa, may mga tumatawag din sa akin at tinatanong kung ililist na ba o ituloy pa rin ang suspension. Kasi kung delikado pa yung sitwasyon tapos wala pa rin announcement ng ganito kaagam, marami mga magulang at estudyante ang nagpe-prepare na sa pagpasok. Tama kayo, dahil katulad kahapon, may mga ilang nakapasok na dahil medyo maaga na nakapasok na ang mga karamihan ng magpalabas ng suspension ang lokal na pamahalaan. Alright, maraming salamat sa update, Grace. Yes, yan ang ating update para sa kauna-unahang hintilan sa Pilipinas, DZRH.
Ito, si RH25, Grace Vera Sansano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nakalaboso naman ng mga otoridad ang 7 katao na nahuling nagbebenta online ng magic mushroom sa Bacnotan, La Union. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, ang main subject ng kanilang operasyon ay isang social media influencer na nagpo-promote ng microdosing sa kanyang viewers. Ito ay ang pagkonsumo ng paunti-unting dosage ng naturang magic mushroom na naglalaman ng cyclobin o psilocybin. Ayun, isang chemical na ipinagbabawal sa ilalim ng batas. Nakumpiska din sa mga sospek ang ilang mga lollipop at chocolate na hinaluan din ng magic mushroom at iba pang iligal na droga. Layon anya ng PDEA na mapigil ang impluwensya ng mga ito sa social media, lalo't delikado ang ipinopromote nilang kemikal na nagdudulot ng hallucination. Standby lang sa ating pagbabalik. Ay may nabingwit na. May winner na ang ating Malacash agent Sherwin Alfaro dyan sa San Juan City. Ang atin pong oras, 14 na minuto bago mag alas 6 ng umaga. Number 1. Sa Realty, pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa housing industry. Easiest term, 5% lamang pwede pang gives. Tapos take out po ng Pag-ibig housing loan. After 7 days, pwede ka nang maglipat bahay agad. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 o dinig kaya sa 0947-434-5555. Bakit nga ba mangungupahan pa kung kaya mong magkabahay na? Napakamura. Plus, may chance ka pang manalo ng trip for 2 to Thailand, to Japan, to Singapore. Kung saan ho tatama yung inyong dart. Ulitin natin, 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Yan po yung mga hot numbers ng Westchester Realty. Champion! Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point Season 3 tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin Alfaro sa Barangay Corazon de Jesus sa San Juan City. Sherwin, go, go, go! Yes, Joel, magandang umaga. Live. Ako na ba? Go ahead. Okay, alam ko mag-listing ulit. Anyway, live tayo dito sa Barangay Corazon de Jesus sa San Juan City kung saan nahuli natin itong tindahan na ito na malakasang nanonood sa DZRH. Pero yan yung mga parindang pagkain, almusal, pero kasama doon yung panonood dito sa DZRH Television. At ang kasugid na nanonood ay si Nanay, pangalan niyo po? Remy po, Gaban po, Remy. Si Mami Remy, palagi nakatutok sa DZRH. Opo. Sino po paborito na announcer sa DZRH? Sila Anthony Taberna, saka si Gary Baca, si Angelo Palmones. Ayun. Si Kuya Angel Palmones at ang 2x2. Meron kang 1,000 pesos. Thank you po. Salamat po sa DZRH. Ay, hawakan niyo po. Hawakan niyo sa niyan. Tapos meron kayong t-shirt mula sa DZRH. Salamat po. At meron din kayong grocery bag mula sa DZRH. Ay, salamat po sa DZRH. Lahat ng bumubuo sa DZRH po. Ako, maraming salamat din sa inyo sa palagi nyo panonood sa DZRH at nawa sa mga iba pang taga San Juan na nais manalo ng 1,000 pesos
tumutok lang sa DZRH, baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Mas Malakas Promo. Ayos number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Sherwin! Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pa nating mga balita, 7 minuto na lang po, 6:00 na ng umaga. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Mahigit sa 1,600 mga sasakyang hindi otorisadong dumaan sa EDSA busway. Yan po yung mga nahuhuli na ng DOTR sa IK ngayong taon. Buong detalye kay RH5 Val Gonzales. Val, good morning. Kuya Yuel, aabot na sa kabuang 1,605 mga unauthorized vehicles ang nahuli mula pagpasok ng buwan ng Enero hanggang kahapon 20 ng Mayo. Ito yung mga dumadaan ng EDSA busway. Itong report na nilabas ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Sa gitna pa rin ng patuloy na operasyon araw-araw para huliin ang mga hindi dapat dumaan sa nabanggit na daan na eksklusibo lamang sa mga pampasaherong bus. Ayon sa DOTR, sa bilang na ito, pinakamaraming motorsiklo na umabot ng 674, 500 private vehicle at public vehicle, 21 mga government ambulances at 410 iba pang buses at mga truck. Kahapon naabot sa 35 sasakyan ang nahuli sa pagdaan ng EDSA busway, habang ngayong umaga sa Ortigas Station ang sentro ng operasyon ng SAIC para magsagawa ng panghuhuli. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa bisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH5 Val Gonzales. Samantala, Philippine at Indian Navy handa naman magsagawa ng maritime partnership exercises. Buong detalye, RH52, Edniel Parosa. Edniel, good morning. Yuel, dumaong sa Maynila itong 3 barko ng Indian Navy na isa sa mga pinakamalalaking hukbong dagat sa buong mundo. Mananatili para sa goodwill visit hanggang bukas itong Indian Navy vessels Delhi, Shakti at Iltan. Ayon kay Indian Navy Eastern Fleet Flag Officer in Command, Rear Admiral Rajesh Dankar, iisa ang interes sa Pilipinas at kanyang bansa para panatilihin ang kapayapaan sa Indo-Pacific region. Tiniyak ni Dankar ang kahandaan ng 2 hukbo na sumalang sa maritime partnership exercises. Anawang oras sa magkaroon ng pagkakataon, tampok naman sa regular na goodwill visit na ito ng India ang ilang friendly games, tours, subject matter expert exchanges, maging isang passing exercise. Una nang sinabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na bukas ang Pilipinas para magsagawa ang mga karagdagan pang maritime cooperative activity bilang bahagi ng comprehensive archipelagic defense concept ng bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, 52, Edniel Parosa. Magandang umaga, Pilipinas! 4 na minuto bago mag-alas 6. Magandang umaga, Pilipinas! Mag-showbiz na tayo. Pelikula ni na Catherine Bernardo, Alden Richards. Hindi pambabato sa Metro Manila Film Festival. Kung bakit, alamin natin sa chika ng ating showbiz legend, Tita Morley Alinio. Tita Morley. Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! O ang mga producer at mga direktor ay nagkukumahog na isali ang kanilang mga pelikula para sa Metro Manila Film Festival para sa taong 2024
Aba, ang pelikulang Hello, Love Again na isa sa pelikula na nga o ginagawa na nga o gagawin na nga ni na Catherine Bernardo at Alden Richards na sisimulan nila by first week of June sa may Canada ay hindi pala isasali sa Metro Manila Film Festival. Ang gusto ng Star Cinema at ng ABS-CBN at ng GMA ay itanghal ito sa isang normal o simpleng araw lamang. Well, marami ang nangihinayang dahil mas bongga daw kung ipalalabas sana ang muling pagtatambal sa isang pelikula ni Catherine at ni Daniel Padilla. Pero ganun talaga. Pero don't worry, marami pa ring pelikula ang mapapanood sa Metro Manila Film Festival sa darating na December. At for sure, big stars ang ating mapapanood din. Yan ang ating DZRH Showbizatis News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, babu! Yan na po ang mga kabuang balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas ngayong araw ng Martes, Mayo 21, 2024. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, inyo pong nakasama. Ito po si Yuel Reyes. Susunod na ang ACS Balita at ang 2x2. Pilipinas ang oras, 6 a.m.